Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ng sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubuni. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis humimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihing Diyos Anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasiyamong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon, ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Napakaganda po ng ating mga pagbasa. Kasi sinasabi doon o sinasalaysay doon kung gaano tayong lumalayo sa Panginoon. Pero mas maganda doon ay ipinapakita doon na panay ang hikayat sa atin ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Ipinakikita niya ang Kanyang tunay na kabutihan sa harap ng ating pagsuway sa Kanya. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babilonia. Do'y inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babilonia ay masakop ng Persya. Sa gayon natupad ang hula ni Jeremias na ang lupai nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias. Pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kaniyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya.
Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa Kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa Kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang Kaniyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yung dala naming lira. Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko na ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin, sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin, kung ang kaligayahan mo ay hindi ko na hangarin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo
dahil sa kanyang kagandaang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamang-una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang. Gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalatayang sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulang maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinahatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit ito, kundi mahayayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po'y natutuwa kasi sa gitna po ng takot na sa isang araw po ay 5,000 o higit sa 5,000 ang mga bagong cases ng COVID, ay kayo po ay matatapang at naririto po kayo sa simbahan. Pero naglabas po ng datos, nakausap po namin last Thursday si Mayor Joy kasi maglalabas po na panibagong guideline, lalo't higit para sa Holy Week. Ang karamihan po ng infections ngayon
ay nagmumula sa household. 28% ay galing sa household. Siyempre naman, di ba, pag tayo nasa bahay, hindi na tayo nagmamask. Hindi tayo nagpe-face shield. Wala nang social distance kasi nasa bahay na tayo. Pero yun nga ang pinanggagalingan ngayon ng infections. Hindi ko alam kung ano yung kailangang gawin sa bahay. O bago dumating sa bahay, o yung pag-iingat bago umuwi sa bahay, ay lalo dapat maging masigasig tayo sa pag-iingat. Ang sa simbahan po, kung 28% yung household infections, yung infections po na nanggagaling sa simbahan ay 0.79%. Wala pa pong 1%, pero meron pa rin. Tingin ko po, ito'y dala ng mahigpit po nating pagsunod sa protocol. Tingin ko naman po, kung susundin po natin yung protocol, okay po tayo. Pero ang sa akin po, para ang hirap pong sundin ng protocol sa bahay, hindi ko po alam kung ano yung kailangan gawin. Okay lang ba sa inyo kahit bago kayo matulog o nasa kama na kayo, naka-face mask pa kayo, di ba? Parang nakakaano, no? Ibahin na po natin usapan. Napakaganda po ng ating pagbasa. Kasi ipinapahayag doon pareho, sino ba tayo at sino din ang Diyos. Sa ating unang pagbasa, babalikan po natin meron po kasing may accent po kasi yung pagbasa doon sa unang pagbasa, parang yung narinig ko po kaninang umaga na misa ko po kaninang alas 7, tsaka ngayon, parang pareho yung accent. Kaya parang hindi masyadong umaakma. Ang sabi po kasi dito, noong mga araw na iyon, ang sinabi po ng ating lektor ay, sumasama ang mga pinuno ng Juda. Pero ang tutong accent po doon ay, sumasama ang mga pinuno ng Juda. Parang sinasabi doon na nagiging talamak ang kasamaan ng mga tao sa panahon ng kronika, yung sinulat yung kronika. At anong nangyari? Nagpadala ang Panginoon ng mga sugo, nagpadala ang Panginoon ng mga propeta. Anong ginawa? Pinagtawanan lang ang mga ito. Ininsulto, inilipusta. Kaya ang nangyari, hindi nagkaroon ng pagbabago ang tao. Yung templo, sinunog. Yung mga sumusunod sa ay pinagpapapatay. Yung mga hindi namatay, ginawang alipin. Hanggang sa panahon ni Haring Siro, na kung saan si Haring Siro sinabi niya, magbalik loob na kayo sa Panginoon. Yung unang bahagi ng ating ebanghelyo, kinikwento ni Jesus o binabalik tanawan ni Jesus kay Nicodemo, ano ba nangyari kay Moises? Si Moises na sinamahan niya ang Israelita patungo sa lupang pangako at umangal ang tao. Sabi na, bakit ganito? Ito na lang laging kinakain natin. Tubig lang lagi iniinom natin. Ano bang nangyari? Gusto mo ba kami patayin dito? Ganyan. Umangal sila. Sa inis ng Panginoon, nagpadala ang Panginoon napakaraming ahas at pinagtututuklaw sila. Tapos ang nangyari, nung dumating na yung ahas, sabi na nila kay Moises, Moises, iligtas mo kami, sabihin mo sa Panginoon, alisin yung mga ahas. Ang ginawa ng Panginoon, hindi inalis yung ahas. Ang sabi kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas, ilagay mo sa kahoy. Ang lahat ng tumingin doon sa tansong ahas ay maliligtas. At ganun nga ang nangyari. Kaya sinasabi doon sa parehong pagkakataon na yun, sa kronika at saka dito sa unang bahagi ng tayo ay may pagsuway sa Panginoon. Sinasabi sa unang pagbasa, napuno na ang Panginoon. Pero anong nangyari?
hinikayat pa rin niya ang mga taong magbago. Hindi niya nilipo lang tao. Hindi niya pinatay. Hinikayat pa rin niyang magbalik loob sa Panginoon. Ganon din sa ating ebanghelyo. Ang sinasabi doon, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para akuin ang kasalanan, para maging kasalanan. Para si Kristo mismo ang tatanggap ng kaparusahan ng kasalanan. Si Kristo hindi nagkasala, pero inako niya ito alang-alang sa atin. Kaya yung kamatayan na nakatakda para sa atin dahil sa ating kasalanan, ay kinuha na niya, tinanggap na niya, para tayong lahat ay maligtas. Kaya kung titingnan natin, sa kabila ng ating pagkamasuwayin, sa kabila ng ating pagtalikod sa Diyos, sa kabila ng ating pagsuway sa Diyos, meron pa rin tayong Diyos na napakabait sa atin. Ngayon po ay Laetare Sunday. Kaya po kulay pink po yung nasa altar po nating accent. Yan po yung liturgical color ngayon. Ako din dapat po ay naka-pink. Kaso nakalimutan ko po yung aking pink. Pero yung nga po sinasabi, rejoice, magalak. Dahil merong tayong Diyos na napakabait. Na hinihikayat kahit tayo ilang beses nang naging masuwayin. Sa kasaysayan natin, lagi tayong masuwayin. Pero meron tayong Diyos na puno ng kabaitan. Ninanais na tayo magbago. Ninanais tayo magbalik loob lagi sa Kanya. Kaya magalak. Ito pong pagbabalik loob sa Diyos ay hindi lamang atin o hindi lang mag-isa. Ito'y patuloy na nangyayari sa ating buhay. Paulit-ulit, palalim ng palalim, yung ating pagbabalik loob sa Diyos. At hindi lang po tayo mag-isa na magbabalik loob sa Diyos. Bilang isang pamilya, bilang isang komunidad, tayo ay magbabalik loob sa Diyos. Kaya nga ba, nag-uumpisa ito sa atin. At sinusubukan natin hikayatin ang ibang kasama natin sa pamilya na magbalik loob sa Diyos. Para sa ating paglalakbay pabalik ng langit o papuntang pabalik sa Diyos, lagi tayong may kasama. Meron tayong kalakbay. Meron tayong yung kahakbang patungo sa Diyos. Mahirap man ang paglalakbay, mapapadali ito kung meron tayong kasama na parehong naniniwala sa pag-ibig at awa ng Diyos. Magsitayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ang krus ni Jesus.
Ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, manatili nawa kaming buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng karimlan at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maglingkod nawa sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa pamayanang Kristiyano, maging tagapagpahayag din nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, ganap nawa nilang madama ang pag-ibig at paglingap ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming maging laging makasunod sa iyo upang matupad sa amin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami ay iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong aba at makasalanang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Saan may pagmamahal
saan man nalalakad ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kaloob upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang mga announcements. Kami po ay nakalikom o tayo po ay nakalikom ng 156,000 pesos last February para sa balikhandog na inilalaan po para sa mga educational assistance program. Meron po tayong 110 scholars na kung saan sila po ay nakakatanggap ng 1,000 pesos kada buwan para sa kanilang Wi-Fi connection. At meron din po tayong 40 severe malnourished children na pinapakain ng 5 beses sa isang linggo sa loob ng 6 na buwan. Yung 156,000 po, totoo marami pong natulungan na po, pero kulang pa rin po. Kaya kami po ay humihingi pa po ng tulong sa inyo para sa mga inaabutan po ng tulong ng simbahan. Makipag-ugnayan na lang po sa simbahan, sa office po, o meron po sa GCash, sa Paymaya, Palawan Express, wire transfer. Ikalawa po, dahil po sa lumalagana pa pong infection po, ay pinapatupad po ng mahigpit ang face mask at face shield dito sa loob ng simbahan. At meron na pong curfew ang Quezon City, or ibinabalik po nila yung curfew from 10 p.m. up to 5 a.m. Kaya ninanais po nating mabawasan o mapababa yung pagkalat. Wala pa pong masyadong baksina dumadating, kaya gano'n na lang po sana ang ating pag-iingat. Nandyan po sa harap ng ating katedral ang schedule po ng mga misa. Tuwing Biyernes po, o yung mga sakramentong magaganapin. Tuwing Biyernes, meron pong kumpisal from 9 a.m. to till 11 a.m., 3 p.m. hanggang 5 p.m. Gayon din naman sa Holy Monday, March 29, and Holy Tuesday, March 30, ang kumpisal po ay 9 a.m. hanggang 11 a.m., 3 p.m. hanggang 5 p.m. So para sa mga karagdagang schedule po, nais pong mag-appointment na lang po, makipag-ugnayan na lang po sa opisina. Naghahanap po ng mga bagong recruit para sa Ministry of Liturgical Music. Babae man o lalaki, anumang edad na ninanais sa sumali sa aming ministry at maglingkod sa ating Panginoon. Para sa mga interesado po, ay pumunta na lang po sa guard at mag-fill up po ng form.
Second to the last po ay meron na lang po 203 units ng crypt. Ito po ay dito po natin inilalagak yung ating mga labi ng ating mga minamahal. At ninanais po natin silang ilagak sa isang special na lugar. At ito po, nag-aalok po ang katedral ng lugar po na yon, na kung saan mamimisahan po araw-araw, magdadasal po, at may maayos na parang may place of reverence para sa kanila. Makipag-ugnay lang din po sa office para dito. Huli sa lahat po, simula Tuesday hanggang sa Sunday, alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, bukas po ang Shepherd's Souvenir Shop. Kung ano man po ang pangangailangan nyo, mga religious articles, meron po dyan. Ang pagmamahal po ng Panginoon ay hindi kondisyonal. Ibig sabihin, parang lumalabas pa na lalo't higit tayong minamahal ng Diyos dahil tayo ay nagkakasala. Pilit niya tayong pinababalik sa kanyang piling. At yan ang pakiramdam ng karamihan ng mga magulang. Walang magulang nagnananais na ang kanilang anak ay mawalay sa kanila. Pero minsan kahit ang ating mga magulang o tayo bilang magulang, parang minamahal natin yung madaling mahalin. Pero ang Diyos, higit-higit pa po dyan ang pagmamahal. Kaya sana sa atin din, kung hindi man natin mapigilan ang ating pagsuway sa Kanya, sana ang ating pagbabalik loob sa Kanya ay mas katanggap-tanggap natin. Mas madali para sa atin ang magbalik loob sa Kanya. Kasi ang pagmamahal niya ay hindi conditional. Alam natin na tayo, once isipin po natin na tayo babalik sa Kanya, baka nauuna pa siyang pagtanggap sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.